So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impressions na naman tayo sa mga bagong labas na Android smartphone. At ang topic natin for today, mga nagte-trending ngayon na Oppo smartphone, yung Reno 13 series. Sinasabi nila na medyo overpriced daw. So tingnan natin, check natin mga J-Vlog kung talaga bang totoong overpriced siya. So tara, let's go. So another quick review and first impressions na naman tayo sa isang bagong labas na higher mid-range smartphone today, which is a Oppo Reno 13F 5G. So kung itatrack nyo ang record ni Oppo when it comes sa number series sila or sa Reno series sila, meron tayong Reno 13, 13 Pro at saka tong F. Yung F po yung pinakamura. Pero kung itatrack natin before, yung F is parang mas mura pa siya compare sa SRP niya ngayon. So, yun nga, meron tong SRP, two variants siya. Meron tayong 12GB 256 at 12GB 512. Yung 12GB 256 is 22,999 or almost 23,000 pesos. Meron tayong 12GB 512 na 25,999 or almost 26,000 pesos. Pero ang magandang balita, pag bibili nyo to sa official store ni Oppo sa Shopee, mas mura siya. Meron tayo ditong Oppo Reno 13F 5G. Yung 12GB 256 ay mukha nyo na lang ng 2649. I don't know kung makita nyo. 2649. Tapos yung 12GB 512 is 23,649. Parang nasa few thousand of pesos din yung madi-discount nyo pag sa official store kayo bumili sa Shopee or sa online. There's a possibility pa na makuha nyo to ng mas mura kung meron pa po kayong mga pang malulupitang voucher galing sa Shopee. So ayan mga J-Vlog, syempre dito sa ating first impression, titingnan natin yung specs ni Oppo Reno 13F 5G kung sulit nga ba sa kanyang presyo. Kasi kung ako tatanungin, when it comes sa RAM at ROM, medyo okay naman. Lalo na yung 12GB 512. Pero, yun na rin talaga, I think, ang pinaka-minimum when it comes sa ganyang price na 26,000 pesos. 512GB. Okay nga na 12GB of RAM to sa 256 Hindi nila to tinaruan ng 8GB. So, okay rin naman na 12GB 256. I think yan na rin ang the best minimum storage na pwede natin ma-provide when it comes sa 25,000 pesos below na price segment. Pero usually, pag 5, mayroon, I don't know kung may nag-o-offer na internal storage sa ganitong price point na Android na ibang brand besides Samsung na 1TB. I think wala pa. Puro 256 at 512GB pa lang ang na-offer sa ganitong price segment. So, yun nga, available na po ang Oppo Reno 13 series dito sa Philippines. Again, kung interested kayong bumili nitong Reno 13F, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. So, usapang specifications tayo. First, ito muna tayo sa kanyang screen display. Meron siyang 6.67 inches AMOLED display. I think yan na rin ang minimum na pwede natin makuha when it comes sa display quality ng isang smartphone, lalo na sa ganitong presyo, AMOLED na. Usually, iba is Super AMOLED pag Samsung. Pero pag mga Android sa lagay sa AMOLED pero curve. Pero dito sa Oppo Reno 13F, hindi po siya curve, flat display po itong smartphone na to. Sad to say mga ka-J-Vlog, meron siyang Full HD Plus 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. Mataas naman ang kanyang brightness na 2400 nits of brightness. So isa man out of the box sa Android 15 siya with ColorOS 15.0. Sa chipset, medyo nakakalungkot. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 chipset na 4nm. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz and sa GPU is Adreno 710. Meron siya triple rear camera system na main camera niya is 50 megapixel. Pagdating naman sa front-facing camera, meron tayong 32 megapixels. Meron siyang dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. Meron siyang in-display fingerprint scanner na pagdating sa battery, malaki po ang battery capacity ng Oppo Reno 13F. Meron siyang 5,800 mAh non-removable battery na support ang 45-watt fast charging. Again, in less than 1 hour lang, ikaya na ma-full charge etong smartphone nyo. So yan mga J-Vlog, nalalaman nyo yung price, specs, and yung availability ng Oppo Reno 13F. Next, gusto ko magbigay ng saloobin ko based sa kanyang specification. So pwede naman tayo magbigay agad-agad o ora-orada ng first impression
Nagbabase lang tayo sa kanyang specs. Unang-una, usapang display. Sa presyo na 22 to 25,000 pesos, nakakalungkot lang na part na Full HD Plus 1080p resolution ang inoffer ng Oppo Reno 13F. So again, when it comes sa ganitong price segment, dapat talaga nasa na tayo eh. Dapat talaga nasa na tayo neto eh. W Full HD Plus or beyond 1080p na dapat ang resolution na ma-offer ng mga ganitong smartphone na 20,000 pesos patas, even 15K nga eh. Dapat na to eh, beyond 1080p. Kasi ang 1080p, usually nakikita na natin yan sa mga higher entry-level smartphone. So, yung mga mid-range or top-of-the-line mid-range need to step up when it comes sa resolution. Sad to say dito sa Oppo is Full HD Plus 1080p na nakikita rin natin sa mga entry-level smartphone. Yan lang naman yung isang nalungkot ako na part dito sa Reno 13F is yung kanyang resolution ay medyo mababa sa kanyang price. Next mga ka-J-Vlog sa chipset. Usapan chipset, medyo nakakalungkot din. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 chipset. Kung titingnan nyo yung processor niya is 2.2 GHz lang, octa-core CPU, Adreno 710. I think sa ganitong presyo, usually ang binibigay na ibang company or ibang brands is sa 7 Gen series na sa mga ganitong price point. 6 is under 15K, pwede yan. So, chipset for me is hindi siya perfect fit when it comes sa kanyang price point. So, although the Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 chipset is okay rin naman yan for gaming, pero hindi siya for solid gamer, yung hardcore you can play modern games today, even Genshin Impact sa mataas na settings, pero again, yung kanyang chipset ay hindi po nababagay sa kanyang price point. Yun lang ang akin dyan. So, next is yung kanyang next sa RAM at ROM, again, sinabi ko na yan sa earlier part ng ating video, yung RAM at ROM, wala akong marereklamo dyan sa dalawang variant niya na 12GB 256 at 12GB 512. Okay rin na in-display fingerprint scanner at ang maganda rin sa Oppo Reno 13F is of course yung kanyang malaking battery na 5,800 mAh battery capacity with 45W fast charging. So mataas naman ang charging rate, mataas din ang battery, na swak dito sa smartphone na to. When it comes sa camera, so again, hindi po tayo nagbe-base lang sa megapixel lang camera. So sa 50 megapixel camera ng Oppo Reno 13F, syempre hindi pa tayo nakakita ng legit na photo samples niya. Pero stay tuned, gagawa rin tayo niyan. Mag-review, unbox, and game test tayo netong Oppo Reno 13F. Abangan nyo na lang yan mga ka-J-Vlog. Pero as of ngayon, when it comes sa kanyang specs, naman natin si Oppo na meron niyang reputation when it comes sa ganda ng camera. So even, sabihin na natin 50 lang. Pero kung makakapag-provide naman to ng awesome quality ng photo, okay rin naman yan. As long as yung software integration niya dun sa camera is all goods, kahit na 50 megapixel yan, kung maganda naman ng quality, okay naman. So again mga ka-J-Vlog, ito po yung ating first impression dito sa Oppo Reno 13F 5G. So yun nga, ang quick conclusion ko dito, I think talagang hindi bagay yung price point netong Reno 13F sa kanyang spec. Siguro kung mas binababa, mga nasa price range siya 17K, ganyan. 17K, 18K, medyo sumasakto na yung kanyang spec sa kanyang price. Pero 25,000 sa ganyang presyo, ang sosolid na ng mga ibang brands. Like for example, Xiaomi or Poco. Diba? Ang lulupit na ng chipset, ang lulupit ng display, good for gaming. Hindi lang gaming, maganda rin ng camera. Syempre sa ganyang aspect, when it comes sa ganyang price point, dapat lahat maganda na ang side niyan. Maganda na ang camera niyan, maganda na for gaming niyan, maganda ng display, magandang fast charging, mataas ang battery. Sa mga ganyang price point na 25,000, diba? Dapat solid na. Pero kung mag-offer ka ng isang smartphone na ganyan ang presyo, tapos parang hindi bagay, na nakikita mo rin yan sa mabababang presyo na smartphone, panigurado yung ibang consumers ay magdadalawang isip, diba? Pero again, iba't iba po tayo ng taste, iba-iba tayo ng preference sa pagbili ng smartphone. Meron talagang nagtitiwala sa brand ng Oppo, kaya meron din namang magpe-purchase dito sa Oppo Reno 13F, matic yan. Pero yun, maganda naman tong smartphone na to sa mga ibang side. Meron tayong konting cons na again, sinabi ko, hindi perfect sa kanyang presyo. Overall, isa naman tong okay na smartphone, mabilis naman din siya, hindi naman siya mabagal, makakapaglaro rin naman kayo dito. Pero again, dapat pa rin natin tinitignan ang mindset ng Filipino na
presyo po ang una nilang prina-priority. So yun, kung interested kayo dito sa Oppo Reno 13F, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. I-add to cart nyo na kung interested kayo dahil mas mura po yan sa Shopee.